Mga friends, ang ating topic ko ngayon ay ang pagbubog sa mga bata. No? Oh Lord, give us the wisdom to deal with our children as you would to develop in them Christ-like love of all men. To teach them to be go-given rather than go-getting. O God, in training them, their ones whom you have entrusted to our care, help us to encourage rather than to discourage. No? Then, to discipline when kindness, not ng softness, to guide them intellectually, not blindly to coach, no? Not to scold and inspire net nag no, yan ang ng ano natin school natin. Dason ginag natin ang mga anak natin, no? Lord, above all, help me us to use common sense in regard to their future happiness, to let them go gladly when they can be independent. Kung sila na ang magdesisyon sa buhay nila, independent na yan, no? Yan, kung hanggang ng independent na sila, kailangan atin silang atindihin, no? Yan pa ay bigasyon pa natin dyan, no? To let them lead their own lives, no? While following them with our love, to pray always that they will be close to you, not only for a few years of their life, but for the endless years, eternity. And then yan ang ating gawin sa mga anak natin, no? Do not scold, advise only. Yan ang atin gawin, no? Yayaya mga kaibigan katulad man natin ay hindi sa mga anak, kaya tayo ang nagturo sa kanila na masamang gawain, no? Kaya kung ang school natin at school mag-rebuild ang utak nila, no? Love only grow by only sharing you. Ang sharing na, ang love, sharing. Kung laban natin ang ating anak, i-share naman yan sa atin, ibalik sa atin ang pagmamahal. Yan ang taktika natin kung paano tayo magbubog sa mga anak natin, no? Mahalin natin para balik pagmamahal sila. Kung may nagawa silang hindi maganda, kahit bata pa, hindi alam yan na kwan pala yan, masama pala yan, atin silang turuan. Yan ang atin kwan. Yan, no? Love grows by sharing. You can only have more for yourself by giving it away to others. Yan ang natin, kung natin ang pagmamahal, katulad ng pagmamahal natin sa mga anak natin, balik sila yan, no? Yan ang ating God is already, sa atin naman mga malaki, God has already fixed the year, the month, the hour, and the moment when you and I are to leave this earth. Go into eternity, but the time is not unknown to us. Yan ang hindi talang. Kaya kailangang mag-enjoy tayo sa life natin
dito sa earth, no? Kung may money tayo, huwag enjoy, no? Yan ang ano tayo ng kung anong gusto natin bilhin, kainin o kung ano. Ano natin, God made us in our basic schedule. Akala natin ang God kung busy tayo, hindi natin pero huwag natin kalimutan mag-pray tayo na maka-relax tayo, mag-pray. God makes us in our busy schedule and moment of gladness, sorrow, excitement, and fear. God may be silent out. He is never absent in our lives. We only need to look back, recall how He has steered us through life. Many up and down, and we shall become deeply aware of His loving presence. Yan pala, no? Kaya hindi tayo mag-isip na hindi si God nawala sa ating tabi, andyan siya always, na kaya mga friends, yan ang tikwan ng ating leksyon sa ngayon. Ang mga anak natin ay huwag natin silang i-scold, no? Kaya hindi maganda. Kaya ang God grant us serenity to accept the things na cannot change. Courage to change the things I can change, no? And wisdom to know the difference between both. Yan ang ating analisahin, na ganyan ang ating buhay, no? Na natin apply ang ating God Father Lord Jesus sa araw-araw natin para pumuhay dito sa earth. Hindi sila pwedeng ibaliwala at sa isipan natin. Yan ang ating topic ko sa ngayon, no? Na kailangan mag-pray always at gagawa ng mabuti, no? Alam naman natin na kung masama ang gawin natin, tayo rin ang tayo rin ang maapektuhan, hindi ang ibang tao. Kaya kailangan be yourself ka, no? Nang hindi ka na katulad ng idol lang na siya ang sundin mo, ganyan, no? Okay. Ang sarili mong identity ang kailangan. Yan, pray tayo everyday. Dito, sa atin chapter 7, pray everyday. You have to pray everyday, morning and evening. Step back, no? Yan ang ating lecture sa ngayon. Kaya mga friend, yan ang ituro natin sa mga anak natin. Andito ang atin nasabi ang na dito sa atin na turuan sa maliit pa lang sila, turuan na silang mag-pray para masanay sila hanggang sa paglaki. Kung ano ang tinuro mo raw sa maliit pa sila ay
yan ay madala nila sa paglaki nila. Kaya mga friend, ang mga buting asal at ang yan ang isang formula natin na ang mga bata ng maliit pa ituruan na mag-pray, punta sa church, no? Kaya yan, masanayan na nila dyan. Pag kapit ng linggo o Saturday, Sunday, sila na magising na sila maaga pa at sasama sa atin papunta sa church, no? Morning, sasama sa atin mag-pray, na pag sa evening kung tayo ang manguna, na tayo ang sa kanila, ganina, yaya sa kanila mag-pray. Yan ang atin ng obligasyon para mapalapit sila sa atin. God the Father, Lord Jesus, o anong mga prayer na ibigay natin sa kanila isa't isa, na may prayer silang sample. Magbigay tayo ng prayer book sa kanila para sa kanilang everyday, na maski wala tayo sa tabi nila, sila na mismo ang mag-pray, no? Kaya yan ang obligasyon na sinanay na natin ng maliit pa sila. Kaya mga friend, yan ang para hindi sila mapalayo, kailangan natin that God favor some nation, other sa atin, favor ang God sa atin. Kaya huwag natin sayangin na minahal tayo ng God, mahalin natin, at kung anong obligasyon natin sa kanila ay atin gawin. Huwag nang hindi ituro sa mga bata, para marunong na sila. Pagdating ng mag-adult na sila, marunong na sila sa pag-pray, sa obligasyon nila, no? Hindi na natin mahirap turuan, kay kung malaki na daw ang tao, mahirap yan turuan. Kaya yan ang ating topic ko ngayon. So the seeds of excellence, now and in your years time you will reap the fruit of your labor. Yan ang sa ating lecture noon, na kung mag-ano ka ng fruit of labor ka, no? Yan. Kaya mga friend, na lang dito kay pro ang sa ating topic about children, na para tuluan natin na maging mabuting tao pagdating ng panahon, kung marunong sila mag-pray at marunong silang sa mga kasalanan na hindi nila dapat gawin, no? Kaya mga friends, yan ang lecture natin sa ngayon. Kaya yan ang ko muna sa inyo, ha? Kaya daw person na kwan tayo sa ating lecture sa ngayon. Kaya mga friend, thank you sa pakikinig. Ayan,
may ano tayo, no? Kaya ito, may nakita akong sa ating lecture, extra lecture natin ang tunay na kasiyahan. Really please and more of a habit, no? Has a God more of an attitude that can attainment. Happiness is what overtake us when we forget ourselves, when we learn to open our eyes and optimism and close the door in the face of defeat. We win happiness when we close ourselves in service of to others. Yan, no? Kaya ang happiness pala kung mag-serve ka sa others, no? Yan ang gawin natin para maging happy tayo, no? Huwag tayong nang hindi maganda sa kanila para maging happy din sila katulad natin. Kaya mga friend, yan ang lecture natin sa ngayon. So, thank you na lang.